Isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa, sa lahat sa ating mga nanunood, sa lahat ng makikinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At saan man po tayo naroroon sa mga pagkakataong ito, saan man tayo nagbabakasyon, saan man lugar po tayo, lagi po nating tandaan na tayo po ay identified with Christ, meaning tayo po ay considered na mga anak ng Diyos. At isa sa mahalagang paalala para sa lahat na panatilihin po natin yung ating tinatawag na identity bilang mga anak ng Diyos, o yung word na frequently na ginagamit natin, yung salitang Christian. Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy, nais ko pong samahan nyo ko sa pagbabasa ng ating text. English po itong nandito sa aking kopya. Ang sabi dito, sa aklat po ng Juan sa unang kapitulo, chapter 1, John chapter 1 verses 12 and 13. And I know this is a very very famous verse for everyone. Na ang sabi dito sa John chapter 1 verse 12 and 13, but to all those who receive Him, to those who believe in Him, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So sa Tagalog, ang sabi po rito, na ang sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sino po tong Kanya na tinutukoy dito? Si Jesus, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. And another text here, which is yung Romans chapter 8 verse 16. Okay, I will read it first in English. Ang sabi po, the Spirit Himself confirms to our spirit that we are indeed children of God. Okay, sa Tagalog, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 16. Okay, ang sabi dito, ang Espiritu ang nagpapatotoo na kasama natin. Ang Espiritu ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu na tayo nga'y mga anak ng Diyos. Okay, so doon po sa ating binasa, sa parehong verses, mahigpit pong isinasaad at dito po tinutukoy na lahat ng mga tumanggap at sumampalataya ay mga binilang na mga anak ng Diyos. Okay, so bago po tayo magtuloy-tuloy, nais ko pong hilingin ng bawat isa na samahan niyo po ako sa maikling panalangin ng paggabay. Can we all close our eyes and we will ask for, we will pray and ask for the prayer of guidance. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, minsan po sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, kami po inyong gabayan, buksan ang aming kaisipan, ang aming kaunawaan sa pagpapahayag na iyong salita, maintindihan namin ang iyong kapahayagan, magdulot ng dagdag na kaalaman, karunungan, prinsipyo, pamantayan sa buhay ng bawat isa, upang magsilbing daan, magsilbing tulay, magsilbing pamamaraan upang bawat isa sa amin, O Lord God, ay lalago at lalago ang aming pananampalataya. Lakipan nyo ng himala ang pagpapahayag ng iyong salita. And Lord, sa lahat ng makikinig, manunood, O Lord God, hallelujah, we know and we believe that you are not limited by time nor space. Bagkus abutin mo ang buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong salita, maging sa iyong abang lingkod. Hallelujah, hindi ang aking kahinaan ang makita, bagkus ang inyong kadakilaan. Itago sa likod ng krus at kayo lamang ang mabigyan ng kalwalhatian sa pagpapahayag ng iyong salita. Salamat po. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kasi ang title po ng ating pag-aaral ngayong araw na ito is pinamagatan ko pong our identity in Christ. Ang ating identity sa pamamagitan ni Kristo. Now, saan ba tayo makakatagpo ng identity? Okay, ang mundo na kung saan tayo gumagalaw, kumikilos,
nag-i-encourage ito na ang ating identity ay mahahanap natin sa mga bagay na panlabas katulad ng career o trabaho o kung gaano tayo ka-successful sa ating napiling career o napiling trabaho, gaano tayo ka-successful sa ating business o gaano tayo ka-successful financially o gaano ba tayo ka-successful, yung ano ba yung ating social status. Maaring ang iba, identify din yung sarili sa pamamagitan ng successful relationship, yung reputasyon sa panlabas, yung appearance, yung mga natamo sa buhay, yung mga na-achieve na sa buhay, yung mga katagumpayan na sa buhay. Now, sometimes we are identified, the world usually identify us with that, na yung successful na businessman, yung matagumpay na CEO, yung matagumpay na engineer, yung matagumpay na doktor, yung matagumpay na abogado. So, the totality of our success in life and our achievements in life are usually identified na nakadikit sa atin. Yun ho ang makamundong view, ano? Pero sa totoo lang, kung i-base po natin ang ating identity, personal identity sa pamamagitan lamang ng success, ng wealth, ng power, or ng physical appearance, tandaan ho natin na lahat ng achievement na meron tayo, one day or another, pwedeng mawala. Maaring yung ating yaman o yung ating kalusugan at lalo tigit, tandaan natin, maging yung ating, even our own physical appearance, it will change as we go older, as we grow older. Habang tumatanda ang tao, yung physical appearance, nagbabago po yan. Kaya hindi tayo pwedeng manangan o hindi natin pwedeng masabi sa ating sarili na yung ating identity is manatili tayong maganda o manatili tayong makisig o manatili tayong malakas dahil lahat po yan lumilipas. However, pero kung yung ating identity is, anong tawag doon, i-rely natin o isasaalang-alang natin yung ating identity na tayo identified bilang mga anak ng Diyos. Alam nyo, yung Diyos natin hindi nagbabago. Siya yung Diyos noon ng bagong tipan, ang Diyos na nagpalabas sa bayang Israel mula sa Ehipto, ang Diyos na nagdala sa bayang Israel sa lupang pangako, ang Diyos na nangako sa pamamagitan ng maraming propeta na may tagapagligtas na ipagkakaloob. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. At atin pong tandaan na if we find our identity with God, it is an assurance that tayo, ang ating buhay, kapag nasa kamay na ng Diyos, isang kasiguraduhan na ano man ang ating suungin sa buhay, ano man ang ating pagdadaanan sa buhay, alam natin na ang Diyos nandyan, katulong natin. Tapos hindi lang po natin i-define yung identity natin na tayo nasa Diyos, na ginagawa nating labeling. Okay? Ano bang ibig sabihin ng labeling? That God not be just an aspect of who we are. Okay? Sa yung tinuturing ko kaninang labeling na sinasabing I am a Christian, I am religious, I am spiritual, pero wala naman talagang totoong identity ni Kristo na nasa ating mga character, how we live life, yung ating attitude, yung ating pakikitungo sa iba. Kasi dapat understanding our identity in God starts with the understanding of who God is in our lives. And what He says, at lalo tigit, ano ba yung sinasabi ng Diyos sa, ano ba yung totoong pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. No? At lalo tigit, our identity can be identified by who God is in our life. Sino ba ang Diyos sa buhay natin? Malimit, maraming nagsasabi na sila Christian. Okay? Bringing with them the word Christ. Ibig sabihin, na kay Kristo sila. Pero yung asal, yung paggawa, yung pakikitungo sa iba,
hindi mo mapagkakakitaan ng Kristo. Kasi kaya nga tayo tinawag na Christian because we are but defined as followers and disciples of Jesus Christ. Tagasunod tayo ni Kristo. Kaya pag sinabing Christian, identified tayo bilang mga disipulo ni Kristo at inaasahan hindi lamang ng mga kapwa natin Kristiyano, kundi lalo tigit ng buong mundo na tayo as we are identified with Christ, no? Na likas sa atin kung ano man yung karakter ng ating teacher, ng ating rabbi, ng ating maestro na si Jesus, na siyang nagturo ng lahat, na hindi man lahat, although because yung sinasabi na wala namang perfect, although considering na hindi man lahat, pero dapat mapagkakitaan sa atin yung Christ-like character na sinasabi since we are already identified with Christ. Now, paano ba tinitignan ng Diyos tayo bilang kanyang mga anak? How God see us as His children. Now, ang una ditong pinaka-importante is kung na kay Kristo na tayo, tandaan natin, tayo'y mahal ng Diyos. Okay? We are created for a purpose. We are not just born without any purpose at all. Tandaan mo kapatid, ikaw na nakikinig, ipinanganak ka ng Diyos o pinanganak ka sa mundong ito sa pamamagitan, nilikha ka ng Diyos, sa pamamagitan ng magulang mo, isinilang ka at ipinanganak sa mundong ito dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. At yun ang dapat nating tuklasin, yun ang dapat nating maunawaan, yun ang dapat nating diskubrihin. At hindi lang tayo minahal ng Diyos, tayo'y pinili, okay? Dahil sa salitang pinili, hindi lang tayo minahal ng Diyos, kundi pinili. Bakit? Dahil kasama tayo sa pamilya ng Diyos. We are considered part of the family of God. Kasi kung mababasa ninyo yung, matatandaan ninyo yung ating binasang text kanina, sa John 1:12, ang sabi, anyone who believes in Him, ang sino mang tumanggap at sumampalataya, binigyang karapatan, maging anak ng Diyos. So, pinili tayo, hindi na tayo ang pumili sa Diyos, kundi tayo ay pinili ng Diyos dahil kasama tayo sa pamilya ng Diyos. At lalo tigit, ang pagpili ng Diyos sa atin, hindi nakabase sa ating performance, hindi nakabase sa ating yaman, sa ating runong at sa ating galing, kundi nais ng Diyos dahil tayo pinili, ipatupad yung plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat maintindihan ng bawat isa sa atin na hindi lang tayo minahal ng Diyos, subalit pinili tayo ng Diyos for a specific purpose in life. Okay? Kaya ikaw kapatid na nakikinig at nanonood, nais kong maintindihan mo na sa araw na ito, magsilbing panawagan ng Diyos na hindi ka lang minahal ng Diyos, kundi pinili ka ng Diyos dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. May nais ipagawa ang Diyos sa buhay mo. Ang nais ng Diyos, maging instrumento ka, maging extension ka ng kamay ng Diyos saan ka man naroroon. Lalo tigit sa kapanahon ng ito, para po sa information ng karamihan, because we are being watched all over the world. Kasi we are recording here in Milan, in Italy, particularly in Milan, na sa mga panahon pong ito dito sa lugar ng Italia, ang mga tao po nasa bakasyon. Ito po yung pinaka-considered na summer break, no? Kaya karamihan sa mga trabahador nasa kanilang mga nasa mga lugar ng bakasyunan. Okay? At kaya sabi ko kanina na nais paalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ngayong hapong ito na ipaabot sa iyo na saan ka man naroroon, saan ka man nakikinig, saan mo man lugar pinapakinggan ang pagpapahayag na ito ng salita ng Diyos. Nais ipaalala ng Diyos sa iyo kapatid na wherever you go, you are identified in Christ. Okay? Identified ka bilang anak ng Diyos, identified ka bilang Kristiyano, at sa iyong kinaroroonan, ang nais ng Diyos na ma-experience mo at makasama mo lagi anuman yung iyong ginagawa, saan ka man naroroon, makasama mo lagi ang presensya ng Diyos. Okay? At hindi lang tayo minahal ng Diyos, hindi lang tayo pinili. Alalahanin natin na tayo bilang mga tao na sa simula pa'y nagkasala sa harapan ng Diyos, tayo'y pinatawad.
na yung ating mga kasalanan ay binura ng Diyos because we are not only loved and chosen but we are also forgiven sa ating mga kalikuang ginawa o nagawa o gagawin pa. Kasi ang Diyos, past, present, and future, para sa Lord ho, basta bukal na loob tayong lalapit, humihingi ng paumanhin, nagpakumbaba sa Diyos, tayo ang Diyos ho'y tapat at banal na magpapatawad sa lahat ng ating kalikuan. Kaya dapat lagi nating intindihin at unawain na bilang anak ng Diyos, we are forgiven for all of our iniquities. Kaya para tayo mabilang na maging anak ng Diyos, una pinatawad muna tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At dito ko po idudugtong na tanda natin bilang anak ng Diyos, we are redeemed. Tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na si Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At ang katubusan na yon ang siyang nagbigay ng karapatan sa atin na tawagin bilang mga anak ng Diyos. Okay? Na ang nakikita ng Diyos sa atin, hindi yung ating mga former sin. Hindi ang nakikita ng Diyos sa atin, hindi yung ating mga former life. Kundi ang nakita ng Diyos sa atin, nakikita ng Diyos sa atin kung paano tayo kinahabagan, paano tayo kinaawaan, at lalo tigit, paano tayo tinubos. Okay? Kasi hindi naman natin pwedeng i-define, hindi natin pwedeng i-identify ang ating sarili kung ano tayo ngayon sa pamamagitan ng lahat ng ating nakaraan. Okay? Kung minsan, yan ang kabaliktaran ng introduction ko kanina, ang sabi, I was a former. Kung nasa military, I was a former military officer. I was a former colonel, pero retired na. Yun po yung sinasabing past identity ng ating buhay. I am a former teacher. I am a former ako po'y dating guro, I am a former doctor pero retired na, I am a former nurse, ako po'y dating sundalo. Yun po yung sinasabi ko na past identity ng ating mga buhay. Okay? Na hindi tayo pwedeng maglakad sa ating mga buhay na ang ating dala-dala ay yung mga nakaraang hinanakit, sama ng loob, yung mga nakaraang kamalian na dapat alalahanin natin at ilagay natin sa ating puso't isipan na tayo'y tinubos ng Diyos, pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. So we are identified, kaya sinabing a new creation. Okay? Na ang sino mang nakiisa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung nakaraan. So sa atin, bilang identified tayo as mga anak ng Diyos, alalahanin natin lagi tayo'y tinubos. Okay? At ito yung isa sa importante at mahalagang i-share na pinaka-highlight sa ating identity na we are adopted children of God. Kasi sa totoo lang, biblically, isa lang po ang totoong anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos na si Jesus, na siyang nagbigay ng kanyang sarili para sa katubusan ng lahat ng ating mga kasalanan, which is ang Jesucristong namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po yung totoong anak ng Diyos. Tayo, gaya ng ating text sa John 1:12, bagamat tayo'y dahil tayo'y tumanggap at sumampalataya, binigyan tayong karapatan. We were given rights. So ano ba yung technical term na tawag doon? Ang technical term po doon is adopted children of God. Okay? Now, it means that we are adopted through sa pamamagitan ni Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Okay? Dahil sa totoo lang, nagiging ang validity ng adoption, nagkakaroon ng legitimacy. Yung validity ng adoption, kung yung mag-a-adopt, kinikilala tayo bilang kanyang lehitimong anak. Okay? So, isa pa sa definition ng legitimate child, dahil ang tawag na sa atin ngayon, we are adopted legitimate child through Jesus Christ. Binigyan tayo ng having all the rights and privileges. Okay? Binigay sa atin lahat ng pribilehiyo, binigay sa atin lahat ng karapatan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, ito po ang panawagan sa lahat ng mga Christians na
ang pagiging makatarungan, ang pagiging makatwiran, yung righteousness ng bawat isa sa atin, hindi po ganang atin yon. Okay? It is, we achieve and we attain righteousness through righteousness in Christ. Kasi anong mabuti sa tao? Walang mabuti sa tao. Lahat po tayo, ang sabi ng Romans 3:23, lahat ay kapo sa kalwalatian ng Diyos dahil lahat nagkasala. For all have sinned and fall short of the glory of God. So, sa pamamagitan lamang ng habag, awa at biyaya ng Diyos, lahat tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya tayo binigyan karapatan maging anak ng Diyos. But by the way, I will dig down deeper to that word. Yung unahong phrase dito sa John 1:12, ang sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Okay, I would like just to give an emphasis na dito po nakasalalay yung freedom of will, kung tatanggap o at sasampalataya ka. Kasi mabibigyan ka lang ang isang tao ay mabibigyan lamang ng karapatan at makukonsider lamang at ma-identify lamang bilang anak ng Diyos kung out of our own free will. Sabi, tumanggap at sumampalataya. Tatanggap tayo at sasampalataya kay Kristo. Na alam ko naman na ang bawat isa sa atin ay may kalayaang tumanggap o tumanggi. And by the way, gusto ko lang hong paalalahanan na kahit noong nagkasala na si Adan at si Eva, ito yung susunod na i-discuss natin, yung special identity natin, na kahit noong nagkasala na si Adan at si Eva, hindi inalis ng Diyos ang freedom of will ng tao. Pinanatili ng Diyos ang freedom of will ng bawat isa sa atin. Okay? Kasi sa plan of redemption, it is through our freedom of will if we are going to be saved or not. Sa parte ng Diyos, ang plan of redemption, ibababa niya ang kanyang anak na si Jesus, mamamatay sa krus ng Kalbaryo, magpakasakit, magpakahirap, mamamatay sa krus ng Kalbaryo, tutubusin ang ating mga kasalanan, subalit nakasalalay sa kalayaan ng bawat isa na tumanggap at sumampalataya sa ibinigay ng Diyos na kanyang anak na si Jesus. Kaya sinabi ng John 14:6, sinabi ni Jesus mismo ang nagdeklara na, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So sa pamamagitan lamang ni Jesus na siyang nagsilbing daan na manauli ang ating relasyon sa Ama, sa pamamagitan lamang ni Jesus, tayo nabigyan ng karapatan bilang anak ng Diyos. Now sa next dito sa aking notice, yung tawag na we have a special identity. Okay? Special pero unique siya sa bawat isa sa atin. In Genesis chapter 1 verse 27, ang sabi ng Diyos, let us create man in our own image and likeness. He created him in His image, according to His image. He created the male and female. Both reflected the image of God. And after this that God had created, He said, it is good. So nung nilikha na ng Diyos, ang tao, nilikha niya ikaw at ako ayon sa kanyang wangis. Okay? And mind you, etong special identity, special unique identity sa bawat isa sa atin na lagi kong sinasabi sa marami na gaano man kasama ang isang tao, there is something, may natitira pa rin isang patak na kabutihan sa loob ng puso niyan. Bakit? Dahil nandun, sa bawat isa sa atin, nandun ang image ng Diyos. Kaya nga, dito yung sabi ng Psalms 139, sabi that we are not accidental. No one is accidental among us. Sabi, we are fearfully and wonderfully made, intricately knitted together sa sinapupunan ng ating ina. Kaya ang sabi ng Psalms 139 verse 13, tayo ay uniquely na ginawa, fearfully and wonderfully made. Okay? Na nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina, we are uniquely made. Na ang bawat isa sa atin, hallelujah, ay uniquely made. Kahit magkakapatid, may kanya-kanyang karakter yan. Although they are identified to having as one mother, one father, they are called siblings. Okay, magkakapatid yan, pero in spite sa kanilang pagiging biological siblings,
nagkakaroon ng differentiation sa character, nagkakaroon ng differentiation sa attitude, sa mga choices in life. Okay? So, ito yung tinatawag na special, unique identity na binigay ng Diyos sa atin. Pero alam natin na sandali, bago ako tutungo doon sa sunod. At alam natin na tayo masterpiece ng Diyos. Kaya ang sabi, we are God's masterpiece created according to His image, and that each and every one of us reflects the image of God. Na ang bawat isa sa atin nagre-reflect yung katangian, wangis ng Diyos. Kaya dapat po, ito rin po isang panawagan ko sa bawat isa sa atin na dapat manatili yung respeto, paggalang natin sa bawat isa dahil considering, dahil ang dami kong mga naririnig na ang sama-sama ng taong yan, hindi karapat-dapat, ganito, ganyan. Dapat po nating unawain at intindihin na sa buhay ng bawat isa, ang pagkakamali, skontato na po yan ng bawat isa sa atin talaga. There are times na we fall short, tayo nagkakamali, tayo'y nagkukulang, nakakasakit ng iba, nakakasakit ng kapwa, o tayo man nasasaktan ng kapwa natin. Pero yung point na kung saan na ang unang manatili po yung respeto natin sa ating sarili, na alalahanin natin gaano man sa tingin natin kasagwa, kapangit yung ating nagawa, pero alalahanin natin ang kapatawaran ng Diyos nandoon. So, ang unang manatili, yung respeto natin sa ating sarili because we are uniquely made by God and we are forgiven from all our iniquities. Lahat ng tao nagkakamali. So, deep within your heart, upon recognition na nagkamali, tayo, bangon uli, i-reconstruct uli, i-rebuild uli, at lalo tigit, wag ho nating hayaang mawala yung respeto sa ating sarili. Okay? Kasi doon po mag-uumpisa yung rebuilding natin. There are times that we lose confidence in ourselves. There are times na nawawala po yung tiwala natin sa ating sarili because of the wrong decisions that we make, because of the failures that sometimes we commit. Pero hindi po yun ang basihan para mawala ang tuluyan, ang respeto natin sa ating mga sarili. At lalo tigit, special attention po doon sa mga Christians na, sa mga matagal ng mananampalataya na nakakarinig ng teaching na ito, na ang bawat isa sa atin hindi may pagkaila na as we walk through our walk in faith, sometimes we commit failures, sometimes we commit shortcomings, sometimes we made wrong decisions. Hindi maiwasan na mas nauuna yung ating emosyon kaysa sa leading ng Holy Spirit, na mas nakikinig tayo o nananangan tayo sa ating runong at kaalaman kaysa sa leading ng Holy Spirit, kaysa sa kung ano ang leading at plano ng Diyos sa ating buhay. It's inevitable na dumarating talaga sa punto ng buhay ng tao sa bawat isa sa atin yung mga ganong pagkakataon. But let us also take into consideration na ang habag, awa at biyaya ng Diyos sapat po para muli tayong makabangon, muli tayong mag-umpisa uli, mag-restart uli sa ating mga sarili. Kasi kahit anong gawin mo, kapatid, ikaw na nakikinig. Kahit sabihin mo pang sa dami na ng aking pagkakamaling nagagawa, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos. Tandaan mo, kapatid, hindi ka lang minahal ng Diyos, hindi ka lang pinili ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos. May special na plano ang Diyos sa buhay mo dahil minsan na sa buhay mo, isinuko mo ang buhay mo sa Diyos. Minsan nang may bahagi o may yugto sa buhay mo, isinuko mo ang buhay mo sa Diyos. At minsan nang namutawi sa bibig mo na, Panginoon, inilalagak ko sa iyo ang lahat, ikaw na po ang bahala. And let's take note that by confessing so, we are identified as a child of God. At alam ko, kapatid, kaibigan, hindi hahayaan ng Diyos na tuluyang mapariwara ang iyong buhay. Hindi hahayaan ng Diyos na tuluyang ikaw ay mawala sa kamay ng Diyos. Bagkus, rest assured, maghahanap ang Diyos ng kapamaraanan, gagamit ang Diyos ng sitwasyon, gagamit ang Diyos ang tao, maaring itong
itong sharing ng word ng Lord ngayong hapong ito ang gagamitin ng Diyos bilang pamukaw, bilang pagpapaunawa, bilang pagpapaalala, bilang paghikayat, bilang pag-encourage sa iyo na ikaw ay identified bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo. Na ang iyong identity, okay, noong araw na tinanggap mo si Kristo, hindi nawala yun. Na ngayong hapon, alalahanin, ngayong araw na ito, alalahanin natin sa bawat isa sa atin na ang ating identity, hindi po yun nawala. Anumang season ng panahon, anumang season ng taon, ngayon dito sa Italia, summer, maaring sa ibang lugar, iba ang season, for whatever season may come sa buhay natin, tayo ho ay 24/7 identified with Christ. Ang identity po natin, hindi nawawala, tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya hindi mo napapansin, kapatid, na sa mga pagkakataong ikay naghihikahos, ikay hirap na, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, may kusang tulong na dumarating, may gagamitin ng Diyos na taong lalapit sa iyo, na mag-aabot ng kailangan mo, gagamit ang Diyos ng pagkakataon upang masagot ang iyong dalangin, matugunan ang iyong pangangailangan. I know and I believe that it's not an accident. It is because for a fact that you are labeled and you are identified as a child of God. Kasi ikaw, kapatid, lalo't ikaw na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, tandaan mo, ikaw ay identified. Ang identity mo bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi nawala yan, hindi nabura yan, hindi naalis yan. Okay? Kaya dito sa sinabing, may gusto lang po akong i-insert dito kasi part siya ng naging history natin bilang tao, yung ating yung tinatawag nating stolen identity. Okay. Ano ba yung stolen identity? Na alam natin sa Genesis chapter 3, nung nagkasala si Adan at si Eva, yun po yung time na kung saan ang sabi ng Lord, huwag niyong kakanin ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti, kung hindi mamamatay kayo. We know for a fact na nilabag ng tao ang kauna-unahang utos ng Diyos sa kanila. Kaya po at that very moment, nawala po yung identity, nawala po yung godly identity, nawala po yung special, unique identity na binigay ng Diyos na pinagkaloob niya sa tao. At ito po ay ninakaw, kaya ang tawag ko dyan is stolen. The term that I would like to use is stolen identity. Ito po ay malimit ngayon sa ating, malimit na nangyayari sa ating sitwasyon dahil sa technology, dahil obviously mentioning yung AI, mentioning yung mga identity theft, yung mga phishing na sinasabi nila, yung pagnanakaw ng mga data. So malimit po na nangyayari, and I would like to emphasize na hindi po yan bago. Kasi sa kauna-unahang history ng tao sa Biblia, nung nagkasala si Adan at si Eva at nahulog ang tao sa kasalanan, there was a point there with which their identity were stolen. Okay? Na ang tao nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, pero yung identity, special unique identity na yun, nawala because man had fallen into sin. Nalayo ang tao sa Diyos. Okay? And by the way, the specific word for sin is rebellion. Okay? Na mas ninais ng Diyos na magkaroon ng personal autonomy. Okay? Mula sa Diyos. Kaya yung identity na binigay ng Diyos sa atin, yung special unique identity na binigay ng Diyos sa atin, nawala, hindi lang nawala, na-corrupt. Kaya nung pumasok na yung kasalanan, no? Dahil Adam and Eve believe in the devil's lie and they rebel against God. God's good works, okay? Hindi lang tayo, kasi tayo bahagi tayo ng good works ng Diyos, kundi maging yung lahat ng kabuuan ng nilikha ng Diyos, God's good work, okay, become a place of brokenness, emptiness, depravity, becomes a world of loneliness, okay, becomes tapos ang as a result, tayo ng mga tao nagkaroon na ng product, okay,
yung word na rebellion, which is sin, kasi singular yun eh. No, naging plural na, nagkaroon na ng, nagsanga-sanga na, nag-result na sa maraming gawain na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya kung makikita ninyo yung an example of the stolen identity, yung bata, no? At around 5, 6, or 7 sa age of consciousness sa panahon natin ngayon, kahit yung batang around 6, 7, hindi mo turuang magsinungaling. Kung minsan nagsisinungaling, hindi mo turuang maging selfish. Kung minsan yung bata nagiging selfish. Why? Because there is that stolen identity. No, na nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Hindi lang likeness, image ang nilagay ng Diyos sa atin. But that likeness and image was stolen because of sin. So naalis yun, ninakaw yun ng kaaway, which is Satan. Gaya ng sinabi ko sa inyo na ang bata, although hindi mo turuang magnakaw, hindi mo turuang magkasala, yung bata nahuhulog doon because that is an evidence of the fallen nature of man. That is the stolen identity of man. Okay? Na sometimes hindi lang yung nagkakaroon tayo ng self-righteousness na ang akala natin mas mataas tayo kaysa sa iba, mas marunong tayo sa iba, yung ating katayuan o estado sa buhay, mas maganda kaysa sa iba. Ang akala natin kung minsan, ang mundo umiikot sa nakapalibot, umiikot sa atin, na malimit, tinutukoy at tinuturo natin yung kasalanan ng iba, pero yung ating personal na kamalian, yung ating personal na mga pagkukulang, hindi natin napupuna at naitatama. So yun po yung why, because kaya kung makikita ninyo ngayon, kahit saan ka titingin, kahit saan lugar ka pupunta, kahit anong season meron sa whatever season there is in the year, kahit summer, winter, spring, autumn, or fall, may makikita kang may sadya talaga nagnanakaw, may sadyang nagsisinungaling, may sadyang gumagawa ng hindi maganda, may sadyang gumagawa ng mali. Bakit? Dahil ito po yung mga tao na kung saan lahat ng mga gumagawa ng ganyan, hindi naman po natin hinuhusgahan. Walang taong gustong mapasama ang kanyang sarili, but for the simple fact na his real identity, having the image and likeness of God, was stolen because of sin. Okay? At dito natin makikita na kung hindi rin lang tayo kinahabagan at kinaawaan ng Diyos, dito natin makikita at we are there to accept for ourselves that we are all broken, that no one is good. Ang sabi ng Romans 3:10 na wala talagang sadyang mabuti kundi ang Diyos. Okay? Na nagkakaroon lang ng righteousness, nagkakaroon lang ng katuwiran ang bawat isa sa atin, hindi dahil sa ating sarili, lakas, runong, kaalaman, kundi dahil, ang galing sinabi ko kanina, yung righteousness ni Kristo. Okay? Na dahil sa pagtanggap at pagsampalataya natin kay Jesus, yung righteousness ni Kristo na itatransfer sa atin. Okay? Na isasalin yung katwiran ni Kristo na isasalin sa atin. Kaya isa yun sa motibo kung bakit inoffer ni Jesus ang kanyang sarili. Okay. Ang sabi dito, the goal of every Christian in his life is to reflect and manifest Christ-likeness. Ang dapat ang motibo, ang goal ng bawat isa sa atin, yamang we are identified. No? Our identity is with Christ. Our identity is considered as, we are considered as child of God. Dapat one way or another mag-reflect yung Christ-likeness sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, now, kung merong, sinabi ko kanina, kung merong stolen identity, meron namang reinstituted identity. Ito yung identity na kung saan isinauli ng Diyos sa atin yung nawala nating identity. Kaya, kung makikita natin noong una, ang ranking is Diyos, tao, anghel, demonyo. Okay? And we have tackled this many times during our seminars. At gusto ko lang hong balikan to have
standpoint. Okay? Nung una na hindi pa nagkasala ang tao, matapos likhain ng Diyos ang tao, na wala pang kasalanang nagagawa ang tao, ang ranking is this: Diyos, tao, anghel, demonyo. Nung nagkasala ang tao, nagbago ang lahat ng equation. Okay? Kaya nga pinaalis sila doon sa Garden of Eden. Kaya ang ranking na after the fall of man is Diyos, anghel, okay? Demonyo, tao. Dahil bakit? Dahil ang tao ngayon, yung identity niya ninakaw na ng kaaway, which is Satan. At lalo tigit yung plano ng Diyos, yung unique plan ng Diyos, yung unique calling ng Diyos sa atin, noong nagkasala ang tao, ay nasasakupan o nasasaklaw ng kaaway ng Diyos. Kasi ang tao, nagrebel sa Diyos. Pero noong matapos ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, nagpakasakit, namatay sa krus, sa ikatlong araw muling nabuhay, umakyat sa langit, naupo sa kanan ng Ama, at ngayon namamagitan para sa bawat isa sa atin, nagbago uli yung equation. Okay? And after the resurrection of Christ, that Christ is now seated in the right hand of the Father, interceding for each and every one of us, nagbago uli yung katayuan ng tao, which is Diyos, okay? Na-reinstitute uli ang tao. Pero yung mga tao na tumanggap lamang at sumampalataya lamang kay Jesus, okay? So Diyos, mga tumanggap at sumampalataya kay Jesus, okay? Anghel, demonyo, mga taong hindi tumanggap at sumampalataya. So nagkakaroon na ngayon ng dalawang classification yung status ng tao. A person who did not accept, and isang tao na hindi tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay identified as lost identity. Nawala yung kanyang identity. Kaya nasa bottom line pa siya ng ranking. Pero yung mga taong tumanggap at sumampalataya kay Jesus and they are identified as children of God, which they are directly under the jurisdiction, nagpapasakop direktamente sa kingship and lordship of Jesus Christ. Kaya Diyos, mga tumanggap at sumampalataya, anghel, demonyo, tapos dito sa pinakababa, okay, yung mga taong hindi tumanggap ni hindi sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. In short, nasa tanikala pa sila ng kaaway, they're still living, we are not here to judge them, lest we are here para kahabagan sila at kaawaan, magkaroon ng compassion sa kanila, na sila yung mga taong hanggang ngayon nakikita natin, nasa bondage pa ng kasalanan, nasa tanikala pa ng kaaway, nasa bondage pa ng bisyo. Kaya mga kapatid, hinihikayat ko kayo na saan man kayo naroon, saan lugar man kayo naroon, may makita man tayong tao na mga ganito ang katayuan, wag po nating husgahan, bagkus wag po nating do not despise them. Okay? Bagkus kaawaan natin, kahabagan natin, dahil maging sila man po, kailangan nila ang Jesus bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, paano ka pinatawad, paano ka pinagpala, paano ka pinagaling, paano gumawa ang Diyos ng himala sa buhay mo, yun din ang desire natin na maranasan nila. Okay, now tayo bilang nagkaroon na tayo ng new identity. Okay? Binigyan na tayo ng renewed identity. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new is here. So wala na yung lumang pagkatao, yung ating dating identity. Identity na, sige, bigkasin ko na. Identity na masungit, isnabera, okay, mapagmata, mapangmata sa kapwa, mata pobre, ano pa, mapanlait, mapanghusga. Wala na yun. Tanggal na yun. Okay? Kasi ikaw na nakikinig, binago ka na ng Diyos. Binigyan ka na ng bagong identity. Ang sabi ng ulitin ko ulit, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, for anyone is in Christ, behold, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Binigyan na tayo ng bagong identity ni Kristo. Kaya yung pagiging mainitin ng ulo, pagiging masungitin mo, pagiging mapanghusga, dapat wala na yan. Kapatid, dapat sinusuko na yan sa Lord.
Dahil bakit? Dapat binibigyan na tayo dapat meron na tayong bagong identity. And some of you may respond to me, maaaring ang iba sa inyo, pwede nyo akong sagutin na, Casio mo, ganito ako pinalaki, ganito talaga ako, ganito talaga ang ugali ko. Alam nyo, kung naniniwala, walang imposible sa Diyos. And I've been encouraging a lot of people, if it's not good, change it. Kung hindi maganda, palitan mo. If it's not working, change it. Kung hindi naman nakakabuti at hindi nakakapag-igi sa iyong relasyon, una sa Diyos, pangalawa sa kapwa mo, palitan mo. Change it into something new because I'm sure, ang sabi ng Bible, if we knock, God will open the door. If we ask, God will give it to us. Kung hihingi tayo ng bagong identity sa Lord, I'm sure, bibigyan tayo ng Diyos. Kaya yung sinasabi mo, hindi ko na mapaglabanan itong ganitong karakter ko, yung ganitong attitude. Alam mo kapatid, is this a question of surrendering it to God, allowing God to change our old identity into a new identity. Kaya ngayong hapon, at lalo tigit yung sabi ng 1 John, unang aklat ni John, chapter 3, verse 1 and 2, ang sabi, Dear friends, we are now we are considered children of God. Tayo yung mga anak na ng Diyos. Kaya paulit-ulit ito sa New Testament, paulit-ulit na sinabi, tayo yung mga anak na ng Diyos. Kaya yung old natin wala na. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ito ang na-observe ko as I will close. Bilang mga anak ng Diyos, ito ang nakikita ko't nangyayari na malimit na madalas na nangyayari. Okay? Lalo tigit pag kasama natin yung ating mga kaibigan, mga barkada, mga kumpare, mga kakilala, mga kamag-anak na mga tatawagin natin, I would quote, yung mga, ang term natin doon is yung mga non-believers pa, yung hindi pa tumanggap at sumampalataya na wala pang tamang relasyon sa Diyos, na malimit kasama natin sa kampedyo, sa bakasyon, sa outing, sa galaan, kung saan tayo nakakarating, no? Na sila malimit yung kasama natin, no? Na there are instances na kung minsan pinipilit nila tayo na makiisa sa gusto nilang gawin, no? At I would rather define it na yung term na yung makamundong gawain, at kayo na po ang bahalang mag-elaborate at alam ko kung alam ninyo at alam ko na alam ninyo kung anong tinutukoy ko. Na minsan itong mga kaibigan natin, mga kumpare natin, mga kakilala natin, mga kasama natin sa bakansa, sa tour, sa biyahe, sa biadyo, sa ating vacation, kung minsan pinipilit at sinisiil nila tayo na yung bang word na pagbigyan mo na. Okay? Pagbigyan mo na kami. Dahil minsan lang naman. Yun. Eto malimit na eksena to na bilang kasama, bilang kaibigan, tumatayo ka dun sa punto na ano bang gagawin ko dito, na deep within your heart, you know it's wrong. Okay? Deep within your mind, you're convicted by the Holy Spirit. Hindi mo nagawain yan. Yan yung dati mong gawain sa mundo noong wala ka pang tamang relasyon sa Diyos. But you are constrained into a certain situation, nakatayo ka sa isang sitwasyon na kung saan napakahirap tanggihan. Tapos igigit pa nila, dahil minsan lang naman, ngayon lang naman yan, no? Dahil tayo magkasama, pagbigyan mo na kami. Tapos, naiipit at nahaharap ka sa isang, I would rather call it, unpleasant situation. Okay? At ikaw naman, bilang kamag-anak, bilang kumpare, bilang kaibigan, bilang close friend, sige, pinagbigyan dahil mahirap tanggihan. Okay? Pinagbigyan, total nasa bakasyon, pinagbigyan total nasa kampedyo naman, total tayo na may nasa bakasyunan. Okay? Pinagbigyan. Okay? 1 beses, 2 beses. Tapos hanggang sa 3 beses. Okay? And before we notice it, saka natin ngayon maiisip na hindi natin napapansin sa ating mga sarili, tayo'y nakikisa na sa kanilang gawain. Okay? Ikaw na ang nadala doon na in this very point, I would like to gusto kong sabihin ng tapatan, it is in this very point that we sometimes lose
our Christian identity, na dapat po tayo bilang mga tumanggap at nakakilala, tayo yung manghikayat sa kanila tungo sa isang maayos na buhay, isang mabuting buhay, isang buhay na palapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na minsan kasi makakarinig ka ng reasoning, bakit sinabi ng pastor mo na bawal? Total, wala naman ang pastor mo dito. Okay? Which is, alam ninyong lahat na hindi po sa pamamagitan ng pastor, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ang nagko-convict, ito po ang nangungusap sa atin araw-araw. Ito po ang nagtuturo sa atin kung anong tama at anong mali. Okay? Ito po ang nagsisilbing pamantayan, ito po ang nagsisilbing guiding principle natin sa buhay. No, we know for a fact, you and I know for a fact kung ano ang tama at mali. Hindi ayon sa sinabi ng pastor mo, kung hindi ayon sa mga salitang nababasa mo dito araw at gabi. Kung ikaw nga'y nagbabasa ng salita ng Diyos araw at gabi. At lalo tigit, kung ikaw nga'y nananalangin, yung kino-convict at nire-reveal ng Lord sa iyo daily, every day in your prayer. Kaya ito yung nakakabagbag damdamin, ito yung sa amin bilang pastor, ito yung nakakalungkot na sitwasyon na kung saan dahan-dahan nawawala yung ating identity, na imbis na tayo yung makaakay, imbis na tayo yung mag-share, imbis na tayo yung mag-testimony na nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo na nampalataya, sinisikap nating magkaroon ng makatwiran at maayos na buhay, tayo pinagpapala ng Diyos, with which sa isang iglap, sa isang pagkakataon, o dahil sa mga kadahilan ng total nasa bakasyon, total isang beses lang, okay, bigyan ng pabor, pagbigyan mo na, no, na all of a sudden we lost our identity in that very moment. Na ang sabi ko minsan, iniisip natin total isang beses lang. Ang isang beses naging dalawa, ang dalawa naging tatlo, hanggang sa hindi na natin napapansin, dahan-dahan nang nawawala yung ating identity. Okay? At kaya dapat ang paghihikayat ko sa bawat isa, dapat pong ma-maintain natin yung ating identity bilang Christian, bilang tumanggap at sumampalataya kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, saan man tayo naroon. At ang sabi po ng 2 Corinthians 6:13 to 15, and this is not to judge, okay? Hindi po para husgahan ng sino man. Pero nagpapaalala po si Pablo sa pamamagitan ng kanyang ikalawang sulat sa mga Christian sa Corinto. Ang sabi niya, do not become evenly yoked with them, with the unbelievers. Do not become evenly yoked with them for the participation, for what participation is there between righteousness and lawlessness? Or what fellowship does light have with darkness? Kaya dito pinapakita ni Pablo yung sa pamamagitan ng ikalawang sulat niya sa taga-Corinto, pinapakita niya yung difference natin bilang mga anak ng Diyos. Na tayo dapat ang nagdadala ng ilaw. Hindi na because of tayo nasa bakasyon, because gusto nating pagbigyan, pansamantala nating papatayin yung ating ilaw. No, it doesn't run that way. At tandaan mo kapatid, ang pagpapala ng Diyos, ang tulong ng Diyos, ang himala ng Diyos, hindi iwawaglit ng Diyos sa buhay mo, hindi mawawala sa buhay mo, at ginagaranti ako, hindi kailanman magkukulang ang Diyos sa buhay mo. Dahil bakit? Ang Diyos na kung saan natin nilagak ang ating buhay, kung sino ang Diyos na kung saan siya ang ating tinanggap at sinampalatayaan, siya ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Now, as in conclusion, let us always remember our status and identity as a child of God. Ang ating katayuan, ang ating kalagayan, ang ating sitwasyon bilang mga anak ng Diyos. And the Bible will clearly, no, ito mismong Biblia ang magbibigay sa atin ng klarong pamantayan. Ito mismong Bible ang klarong magbibigay sa atin ng alituntunin. Ano ba yung mga alituntunin? Ano ba yung mga pamantayan bilang anak ng Diyos? Ano ba yung ating lalakaran? Paano ba tayo nagdidesisyon? Paano ba tayo nakikitungo? Paano ba, how do we handle our relationship towards others? Hindi lang towards sa kapwa natin mananampalataya, towards sa mga hindi mananampalataya. How do we cater them? At paano ba natin sila madala towards sa Lord?
Okay? Sila man tatanggap din kay Jesus bilang Panginoon at siya rin tagapagligtas. And last but not the least, huwag po nating ikahiya na makita o malaman ng mga taong nakapalibot sa atin na tayo ay identified as children of God, as Christians, as disciples of Jesus. Na ang katuruan ni Jesus, na ang pamantayang naisulat sa Biblia ay nasa ating puso, nasa ating isip, araw-gabi, ano man ang season ng buhay, saan man po tayo naroroon. Huwag po nating ikahiya dahil bakit? Tandaan natin, ang himala na naranasan mo, ang pagpapalang natanggap mo, ang provision na natanggap mo, ang protection na iginawad ng Diyos sa iyo, yung restoration ng pamilyang iginawad ng Diyos sa iyo, yung health restoration na ibinigay ng Diyos sa iyo, noon ay perkaso yan. Dahil it is your right and privilege bilang anak ng Diyos. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, ngayong araw na ito, nais ko pong paalalahanan ng bawat isa, huwag po nating ikahiya, lalo tigit, huwag po nating ikahiyang malaman, huwag po nating ikahiyang marinig ng iba na tayo ay nagpipray, na saan man tayo naroroon, saan lugar man tayo nagbabakasyon, tayuan po natin yung katwiran. Dahil ako naniniwala na sa buhay dalawa lang, kung ano yung tama at kung ano yung dapat. Okay? But let us consider in a deepest sense na hindi lahat ng tama dapat at hindi lahat ng dapat tama. So, hilingin natin sa mga pagkakataong ito na ang Holy Spirit, tayo bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ng ating pangalawang text na binasa kanina, sa Romans chapter 8 verse 16, that the Spirit, capital letter S, Himself confirms to our spirit that we are indeed children of God. Na yung Espiritu ng Diyos ang magko-confirm, okay? Ang magko-convict, ang maglilid sa ating mga espiritu at magpapaalala sa bawat isa sa atin na tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos. Kaya sa araw-araw, lalo tigit, ngayong panahon ng bakasyon, huwag po nating kaligtaan na ang ating identity. Okay? We are identified as children of God. Ipakita po natin, huwag nating ikahiya na malaman, huwag po nating ikahiyang ipakita na tayo tumatayo sa katwiran, gumagawa ng mabuti. Bakit? Tayo bilang mga anak ng Diyos. And allow each and every one of us sa maikling pagkakataon, yung mga kasama mo, mga kaibigan mo, mga kumpare mo, mga kamag-anak mo, sa maikling pagkakataon na binigay ng Diyos na makagawa ka ng mabuti, makapag-testify ka, at lalo tigit, maipatutuo mo sa kanila kung anong ginawa ni Jesus sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam nyo, ako naniniwala at nananampalataya na hindi aksidente na dinala ka ng Diyos dyan, hindi aksidente na sila ang kasama mo dahil ang nais ng Diyos makita ang liwanag at ilaw sa buhay mo, dahil makita sa atin, ang sabi ng Lord, tayo ilaw at asin. Makita ang liwanag sa buhay na bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos saan man tayo naroroon. And as I close, ngayong araw na ito, nais ko pong hikayatin ng bawat isa sa atin na samahan po ako sa maikling panalangin as we close the sharing the Word of God. Isang panalangin ng paghikayat ng Diyos na yung identity ng bawat isa sa atin mapanatili sa ating puso, maging sa ating isipan. At hindi lang mapanatili, kundi hayaan natin na may sagawa natin, may manifest natin, may testify natin, upang mahikayat ang mga tao na nakapalibot sa atin na may Diyos na nagbabago ng buhay, may Diyos na nag-aayos ng pamilya, may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na tumutulong sa panahon ng problema, at lalo tigit may Diyos na nagpapalakas sa pagharap natin sa testing ng buhay. Kaya kapatid, kaibigan, I would encourage you to close your eyes and bow down your head sa lugar ka man naroon to join me in this prayer. Hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus and by the power of the Holy Spirit, sa hapong ito, sa araw na ito, Panginoon, patuloy kong dalangin sa lahat ng aking mga kapatid, sa lahat ng mga nanunood, sa lahat ng mga makikinig, O Lord God, sa sharing ng iyong salita ngayong araw na ito, O Lord God, na gaya ng sinabi mo sa iyong mensahe na kami mga anak ng Diyos, kami mga anak mo sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. And Lord, ang dalangin ng bawat isa sa amin, O Lord God, hindi mawala yung aming identity 24/7, O Lord God, kami mga anak mo. Dahil, O Lord God, maging sa panahon
kagipitan sa buhay, you are always present. Maging sa panahon ng testing sa buhay, you are always present. Maging sa panahon ng sakit karamdaman, you are always present. Panginoon, hindi mo pinagkait ang himala, pagpapala, kagalingan sa buhay ng bawat isa. Bilang patunay, O Lord God, na it is, Panginoon, ito'y pribilehiyo. It is our right and our privilege as your child. Kaya naman, O Lord God, sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa, mapanatili sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Hallelujah! At ipaalala, ikukonvict kami ng Holy Spirit palagi na kami mga anak ng Diyos. Kami, O Lord God, ay nakiisa sa iyo, nanumbalik sa iyo sa pamamagitan ng pag-iisa namin sa iyong anak na si Jesucristo. Kaya Panginoon, sa isip, sa salita, sa gawa, sa pagdidesisyon, makita at ma-identify kami na kami tunay na mga anak ng Diyos. And Lord, sa buhay ng bawat isa, transform our attitudes, transform our characters into a Christ-like character. Panginoon, na kung ano ang aming role model na si Kristo, mag-reflect sa buhay ng bawat isa sa amin, sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa oras ng ito, Lord God, hallelujah, I know that you are not a God that is limited by time nor space, but you are an omnipotent, omnipresent God. Panginoon, sa lahat mga kapatid ko, Lord God, na sa pagkakataong ito, humaharap ng mga pagsubok sa buhay. Ikaw na Diyos, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago, tapat sa inyong mga pangako. Ikaw na Diyos, hallelujah, na maging sa kapanahunan ng iyong bayang Israel, gumawa ng himala, hanggang, O Lord God, sa kapanahunan ng bagong tipan, sa kapanahunan ng mga disipulo, Panginoon, sa kapanahunan ni Pablo na inutusan mo bilang hintil na magpahayag ng iyong mabuting balita, O Lord God, sa mga hintil, gumawa ka ng himala, at maging sa kapanahunan ito, ikaw na Diyos, patuloy na gumagawa ng himala. Lord, hallelujah, stretch forth your arms, Panginoon. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa mga kapatid kong nakikinig at nanunood ng sharing ng word na ito, Panginoon, na anuman ang kanilang dinadanas sa buhay minsan pa'y, Lord, hallelujah, ikaw na Diyos gagawa ng himala sa kanila, Panginoon. Sa pamamagitan ng aming pananampalataya, iunat mo yung mapagpalang kamay sa mga kapatid kong may sakit karamdaman, at ang kagalingan idaloy mo, ang kapayapaan lalo tigit, Panginoon. Hallelujah, the peace that transcends all understanding, the peace of God that transcends all understanding through Christ Jesus, ang ilagak mo sa kanilang mga buhay. And Lord, kumilos ka, hallelujah, pagalingin ang sakit karamdaman, bigyan ng kapayapaan ang mga isip na naggugulumihan, i-restore ang family relationship na nasisira, i-provide mo, Panginoon, ang mga nangangailangan financially, hallelujah, at lalo tigit, O Lord God, anumang pagsubok sa buhay, maintindihan at maunawa namin na sa panahon ng pagsubok na ito, Lord, hindi mo kami iiwan at pababayaan, and there will always be the guarantee na malalampasan namin ang lahat ng pagsubok na ito, at sa pamamagitan ng tagumpay ng pagsubok na ito, tatatag, lalago ang aming pananampalataya, at minsan pa sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, mas lalo kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat, at ngayong araw na ito, ako naniniwala at nananampalataya, O Lord God, na tunay, inabot mo na ang buhay ng bawat isa, pinagpala mo na ang buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat, hallelujah, salamat sa himala, salamat sa pagkilos mo, salamat sa kagalingan, salamat sa kapayapaan, salamat sa provision, at lalo tigit, salamat sa Holy Spirit na mulit-muli nagpapaalala sa buhay ng bawat isa sa amin na manatili ang aming identity bilang mga anak ng Diyos, na huwag naming ikahiya, that we are identified as a child of God through, hallelujah, yung pananampalataya, pagtanggap namin kay Jesus bilang Panginoon at Sarili tagapagligtas. Panginoon, salamat. Minsan pa'y selyohan ng iyong banal at maperang dugo ang panalangin ito, at ayaan mo, Panginoon, nagkakaisa kami, ibabalik sa inyo kataas-taasang kapurihan, kalwalatian, buong pusong pasasalamat sa natatayang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kaya ngayong araw na ito, kapatid, kaibigan, salamat sa iyong pakikinig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, at ang aking dalangin sa pamamagitan ng salitang na i-share ko sa inyo, sa bawat isa sa inyo, nagkaroon ng paghikayat, nagkaroon ng pagpapaalala, nagkaroon ng kalakasan ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mula dito sa aming kinaroroonan, nais po namin ipaabot sa inyong lahat isang mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa, na ang kapayapaan ng Diyos ang manatili, at ang pag-iingat, paggabay ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan ng bawat isa. Maraming salamat, at isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa.